At papurihin po ang Diyos because God has given me once again this privilege and I feel so blessed this morning sapagkat sabi ko muli akong nakabisita dito sa church at I was given the chance, I was given the privilege upang patuloy na makapaglingkod sa Lord at pangalawa sa inyo pong lahat. So, maraming pong salamat sa Diyos at ngayon pong umagang ito, I love the energy how you worship the Lord. Amen? Amen? Purihin po ang Diyos sapagkat patuloy na nararanasan natin. Alam niyo po, ang pagkilos ng presensya ng Diyos ay hindi nakaangkla dun sa laki at liit ng miyembro. Okay? Sapagkat for God, hindi nire-respect ni Lord yung dami o yung konti ng miyembro. As long as God is seeing a heart or your hearts, okay? Yung humble hearts natin. Okay, yung talent natin, kagaya ng sinabi ng ating MC, yung mga talent natin, yung meron lahat tayo, ito ba ay kaya nating ipagamit sa Lord? Kaya ba nating ipagamit sa Lord? Kaya ba nating i-reciprocate yung mga bagay na binibigay ng Lord sa buhay natin? Kaya ba nating suklian o bagamat hindi natin mapapantayan yung kabutihan ng Diyos, pero purihin ng Diyos, God is, seeking, sabi nga dun sa book of Isaiah, the eyes of the Lord is upon the earth and is searching for the heart of the righteous people. And praise be to God sapagkat dito sa church na to, nakita ni Lord so many hearts that is so righteous before Him. And there's no reason kung bakit hindi siya kikilos at gagawa sa ating kalagitnaan. Kita nyo yan, while we are worshiping, kumikilos na ang banal na Espiritu Santo. What more kapag na-receive nyo ang salita ng Diyos ngayong umagang ito? Are you excited, everyone? Amen. So, dahil ako po ay ngayon lang uli nakadalaw sa inyo, okay lang po ba sa inyo kung abutin tayo ng mahigit 1 oras? Ayan. Pagpasensyahan nyo na po ako sapagkat talagang I love talking. Ayan. At bago po tayo magsimula, thank you, Derek. Ayan, sapagkat actually wala naman kaming usapan na magkikita kami dito sa church. But because, yung pag-ibig din ng kapatid natin na ito para sa ating lahat talagang, magkukuha siya ng oras. Okay, para lamang tayo ay, lalong-lalo na ako kasi talagang sinusure niya na makakarating ako. Kasi kung hindi, sigurado siya magpipreach. Amen. Malakpakan natin si Lord. And kasama ko rin po ang ating brother Ryan. Okay, bro, tayo ka naman ng konti dyan. Yan. At siya po yung ating bagong appointed media ministry leader sa Gunma. Ayan, so purihin po ang Diyos at ngayon pong umagang ito, sama-sama po nating purihin ang Diyos sa pamamagitan po ng pakikinig ng kanyang mga salita. Amen po ba? Okay, ready na po ba tayong lahat? Okay, so today I want to speak for a while on the subject of defeating the King of Pride. Ayan, so may subtitle po yan, The Leviathan Spirit. Because I'm going to draw from the book of Job or Job from chapter 41 beginning with verse 1 to 4. I'm sorry po, actually 1 to 4 lang yan pero yung nakalagay sa PowerPoint natin 1 to 5. Okay, 1 to 4 lang po yan. Okay? So, bakit ko pinili yung word na defeating? Okay? For all of us to understand na ang Christian life, huwag niyong isipin na ang Christian life ay ganun kagaan. Okay? Huwag niyong isipin na ang Christian life ay ganun kadali. For so many, ito yung mindset nila. Kapag naging Kristiyano ako, magiging magaan ang buhay ko. Kapag naging Kristiyano ako, malalayo ako sa mga battles, malalayo ako sa mga pains, malalayo ako sa mga problema. Okay? Pero yan po ay mindset ng mga batang Kristiyano. But for someone or somebody na matagal nang naglilingkod o nasa Panginoon na for how many years, ito yung dapat maging mindset ninyo, maging mindset nating lahat. We have to be on the process of defeating the enemy every day. Okay? Gusto ko kayong i-encourage na ang battle na kinakaharap mo, kinakaharap ko, kinakaharap nating lahat ay hindi battle na pwede mong panalunin ngayon at bukas wala ka ng battle. No. Ibig ko po sabihin dito, every day yung battle is ongoing. Even yung pagpunta natin sa church, minsan battle yan. Amen? Kasi maganda ang panahon. Amen mo ba? Maganda ang panahon, pwede kang matulog. Pero sabi ko nga, kapag talagang ikaw ay umiibig sa Lord, hindi mo i-consider yung magandang panahon, kundi pupurihin mo si Lord dahil sa magandang panahon. Hindi mo gagamitin yung panahon para ikaw ay matulog,
Okay? Sapagkat maraming oras at panahon para matulog, gagamitin mo yung pangit na panahon para ikaw ay pumunta rito at mapuri mo si Lord sa buhay mo. Amen po ba? So defeating meaning to say ongoing daily process of winning. Kinakailangan mo makipaglaban. Defeating what? The king of pride. Alam nyo ba, ang pride is one of the deadliest sin. Okay? 16th century kinolek lahat ni Pope Gomer ka or Comer, yung pangalan niya. At kinuha niya lahat ng sins recorded in the Bible. At on the top of his list is the pride. Kasi for him, yung pride is the deadliest. Kasi kung babasahin niyo itong Book of Hope, mababasa niyo doon sa pangilalim verse, ang sabi diyan, it is dangerous. Hope, or the author of this book, is warning all of us that the spirit of pride or the king of pride is a dangerous, dangerous, dangerous enemy of the church. Hindi lang yan kalaban ng katabi mo, hindi lang yan kalaban sa sarili mo, kundi yan ay kalaban ng buong iglesia, buong church ng body of Christ. Kung tayo ay hindi magiging aware sa pakikipaglaban dito sa spirit of pride or dito sa king of pride na to, gusto kong maintindihan ninyo na maaaring isang araw magtataka ka, bigla kang nagsawa na sa paglilingkod sa Lord, nawalan ka na ng joy sa paglilingkod sa Lord. Isang araw magugulat ka na wala na yung dating strength na meron ka. Amen? Upang ikaw ay maglingkod sa Lord. Amen? So meron po yung subtitle na The Leviathan Spirit or Leviathan, sapagkat itong Leviathan is a sea monster or a sea creature created by God. Actually, it was created by God. Okay? At sabi doon, this Leviathan animal or sea creature is a very, very, very dangerous. And actually, itong Leviathan sea creature na to, later on was compared to Satan. Satan as the number one or the primary enemy ng body of Christ. Okay? So let's read from chapter 41. Ang sabi dyan, verse 1, can you draw out Leviathan with a hook, or snare his tongue with a line which you lower? Can you put a reed through his nose, or pierce his jaw with a hook? Verse 3, will he make many supplications to you? Will he speak softly to you? Will he make a covenant with you? Will you take him as a servant forever? Amen? So tayo pong lahat ay yumuko sandali at let's thank the Lord our God. Hallelujah. Aming Diyos, salamat po sa iyong presensya. I know that this is your body. Hallelujah. This is your church. And I know kung saan mayroong pagtitipon na andun ang presensya mo. Expecting the Lord God, alam namin na ikaw ay narito at alam namin ikaw ay patuloy na gagawa sa buhay ng bawat isa. If someone or somebody, Lord God, is dealing with this kind of battle, with this kind of spirit, I pray, my Lord, that he may find your word, your powerful words this morning, O God, upang magamit niya sa patuloy na paglilingkod sa iyo. So that all the glory and all the praises ay patuloy naming maibalik sa iyo. Salamat namin, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Actually, alam nyo, itong mensaheng ito, actually pwede natin itong ilagay doon sa mensahe ng warfare. Pakikipaglaban, spiritual warfare. Sino pong aware doon sa spiritual warfare? So almost all of us, alam ko ano yung salitang spiritual warfare. Kagaya po nung sinabi ko sa inyo kanina, ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi masayang tunay. Amen? Ang buhay ng isang Kristiyano, mas marami, mas dumadami. The more na ikaw ay nananalo, the more na ikaw ay lalong nagiging mainit, laging on fire sa paglilingkod sa Lord, the more na lalong dumarami at dumarami ang pagsubok sa buhay. Amen? And gusto ko maintindihan ninyo na it has been here on my heart at sabi ko nga, whenever I found time, gusto ko itong i-share sapagkat for almost 10 or 15 years, ito pong mensaheng ito ay hindi ko nakakalimutan sapagkat ito yung parang naging what I call, makita ko yung sarili ko kung ako ba ay lumalakad pa ba ng ayon sa ating Diyos o hindi na. Sapagkat sabi ko nga po sa inyo, it's a very, very, very dangerous spirit na kung hindi ka magiging aware sa spirit of pride o hindi ka magiging aware dito sa kalaban mo, the Leviathan spirit, makikita mo isang araw, babagsak ka na lang bigla.
Okay? So, I pray that this morning ay makita natin, okay? If you're struggling, okay, if you're facing or you're dealing with some sort of problems in your life, gusto kong makita mo that God is bigger than those problems. Actually, God is the one who created this Leviathan sea creatures. Okay, in some parts of the Bible, especially in the book of Psalms, in the book of, particularly here in the book of Job, and some part dito sa book of Isaiah, and minsan nabanggit din ito doon sa New Testament, makikita nyo na itong Leviathan, ang sabi diyan, this is a sea marine animal, naninirahan siya mismo doon sa loob ng dagat. Okay? He loves or he lives in the water. Tandaan niyo yung mga sinasabi ko sapagkat mamaya ay may kangkay-aro ang mga bagay nito. He lives in the water. He loves to be in the water. Okay? At ang sabi dun sa kwento, okay, alam niyo naman tayo mga Pilipino mahilig sa kwento. Ang sabi dun sa mga kwento nung araw, this Leviathan ay tinatawag na sea dragon or sea monster looks like a crocodile. Okay? At tineterrorize nito yung mga sailors, especially yung mga fishermen. Sapagkat mataas siya eh. Okay? Gusto niyang patunayan na itong lugar na ito ay akin. It belongs to me. So, walang pwedeng gumalaw, walang pwedeng pumunta. Kaya tineterrorize niya talaga at ginagawa niya ng mga bagay. Alam niyo yun, pinapatay niya, kinakain niya. Okay? Itong mga taong naliligaw dun sa lugar na yun. Some according to the myth. Okay? Pero pinatunayan mismo ng Biblia, especially dito sa Job 41 na to, na talagang nag-exist itong creature na to. At gusto ko maintindihan mo that God created this sea creature for all of us to understand, okay, that He is in control and that nothing is too big for our God. Okay? So, ano ang sabi dyan? Leviathan is what? Is a sea creature, is a very, very dangerous animal. Okay? So, para mas maintindihan natin what the Bible says about Leviathan. Ang sabi dyan, first, no human being can tame or control him. Tignan niyo mabuti yung verse 1. Can you draw out Leviathan with a hook or snare his tongue with a line which you lower? Can you put a reed through his nose or pierce his jaw with a hook? Can you draw out Leviathan with a hook? Meaning to say, can you pull out this sea creature, this sea monster, this sea crocodiles out of the water? Can you pull him? Okay? Can you put a hook? Nakakita na ba kayo ng yung ginagamit sa pamimingwit? Okay? Ang sabi dyan, actually God is asking Job if he can draw out Leviathan with a hook. Of course, the answer is no. Sapagkat walang makagagawa niyan. Why? Because we human are helpless. Wala tayong magagawa. Ang kalaban natin, si monster. Ang kalaban natin is a sea crocodile. Okay? Ang kalaban natin ay isang dambuhalang hayop. Sino nga naman tayong tao? Parang, alam nyo, sa paningin nitong sea creature na to, tayo ay pagkain lamang niya. Okay? So no one can draw out Leviathan with the hook or snare his tongue. Ibig sabihin niya dito ay maski talian mo man ang kanyang dila o talian mo man siya sa ilong, hindi mo siya pwedeng hilahin palabas, hindi mo siya pwedeng i-pull out of the water. Okay, that means pinatutunayan that we humans are what? Helpless. Wala tayong magagawa. Okay, pero gusto kong maintindihan ninyo na iba ang mindset ng tao kaysa doon sa mindset na nasa Lord. Mamaya i-explain ko mabuti yan sa inyo. Okay? Dito gusto kong makita ninyo ngayon ang sarili ninyo. Am I really having a true relationship with God? Am I truly having a right worship with our God? Am I praying to my God? Okay? Gusto kong makita mo how close you are with your God. Yung sinasabi mong Panginoon, tagapagligtas mo, gusto kong makita mo right here in this message kung gaano ka ka-close sa Lord ngayong umagang ito. Okay? Ang sabi dyan, can you put a reed through his nose or pierce his jaw? Pwede mo bang sugatan yung kanyang panga o yung kanyang bibig with the hook? Of course, the answer is no. Why? Because we humans are powerless. Wala tayong kapangyarihan para gawin yung bagay na yon. Okay? This sea creature, pinatutunayan nitong sea monster na to that we are helpless and we are powerless. Okay? If we go against
this sea creature, alam nyo, mangyayari sa atin, magiging pagkain lamang niya tayo. Okay, so no one can tame. No one can, pag sinabing tame, yung pwede mo ba siyang kontrolin, pwede mo ba siyang patahimikin, pwede mo siyang pasunurin? No, the answer is no. Okay, that's what we get from this message. Then secondly, no human being can stand against Him. Walang pwedeng tumayo laban sa Kanya. Okay? If you are just a mere human, gusto ko maintindihan mo na hindi ka basta-basta pwedeng tumayo at hamunin mo yung sea monster na yon. Okay, why? Sabi dyan ng verse 14, who can open the doors of his face with his terrible feet all around? Okay, pag sinabing who can open the doors of his face, God is pertaining to the mouth. Who can open his mouth? Okay? Who can open the doors of his mouth? At ang sabi dyan, with his terrible teeth all around. Alam nyo, nung sinearch ko to sa Google, alam nyo ba yung size nitong sea monster creature na to? Ang sabi dyan ay, iyan ay ka-size ng isang putsong saging or banana. Oh, imagine niyo kung gaano kalalaki yung ngipin niya. That's why the Bible said, who can stand against this Leviathan spirit or this Leviathan creature? His rows of scales are his pride. Okay? Sino po dito yung nakakita na nung gigantic na crocodile? Yung sobrang laking, ano ba sa Tagalog ng crocodile? Buwaya. Sino po ang nakakita na nun? Hindi nyo ba napansin yung kanyang scales dun sa likuran? Okay, ang sabi dyan, his rows of scales are his pride. Okay, shut up tightly as with a seal. Yung kanyang kaliskis, ang sabi dyan, are his pride. Okay, ibig sabihin ng pride, pag sinabi natin pride, kapag tinignan mo yung meaning nito sa Google or sa dictionary, it is yung feeling na pwede mong makuha over dun sa isang bagay na na-achieve mo. So meaning to say, somehow itong crocodile na to or itong sea monster na to, because of the rows of scales sa kanyang likuran, kaya maaaring naglalakad siya na nakataas ang noo, amen? At hindi mo siya kakikitaan na siya ay natatakot. Hindi mo siya kakikitaan na siya ay nagpapakumbaba. Okay? At ang sabi diyan, shut up tightly as with a seal. Yung mga kaliskis na yan, para yung nakaglue sa kanilang katawan, hindi mo makikitang yan ay, sabi pa diyan, his rows of scales are his pride. Verse 16, one is so near another that no air can come between them. So ibig sabihin, ganyan magkakadikit yung kanyang scales that even the move of the wind or air ay hindi pwedeng makapenetrate dun sa kanyang scales. Ang sabi diyan, they are joined one to another. Okay? And they stick together and cannot be parted. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayan sapagkat talagang sobrang dikit, sobrang close sila. Okay? Kaya ako binibigyan ng diin ito sapagkat somehow gusto kong makita niyo yung revelations ni Lord dito. Okay? Tuloy natin. His sneezing flash forth light and his eyes are like the eyelids of the morning. Out of his mouth go burning lights. Out of his mouth. Once na ibinuka niya ang kanyang bibig, anong sabi? Ang lumalabas is a burning light, so sparks of fire shoot out. Okay? Verse 24. His heart is as hard as a stone. Kapag yung heart mo is hard as a stone, ibig sabihin yan, hindi ka na marunong magpatawad, hindi ka na marunong magbigay, hindi ka marunong kumilala na sa kung sino yung tumulong sa iyo, hindi ka na marunong kumilala even to your Creator. Okay, wala nang ibang mataas kundi ikaw. Ganyang pinatitigas ng pride ang puso ng isang tao. Hindi na siya marunong tumingin sa sarili niyang pagkakamali. Ang tingin niya sa lahat ng bagay, siya yung mataas, siya yung tama. Okay? His heart is hard as stone, even as hard as the lower millstone. When he raises himself up, the mighty are afraid because of his crushings. They are besides themselves. Now, balikan natin yung verse 15, 16, and 17 sapagkat I found out something very important that we need to understand. We need to grasp. Okay? Ang sabi dyan, his rows of his scales are his pride. Alam nyo ba, ang pride is not a single sin or not a sin alone.
Okay? Tingnan niyo mabuti yung sinasabi dun sa revelation of the word. Okay? Yung scales that you are seeing sa kanyang likuran, the rows of scales, ang sabi diyan, they are shut up tightly as with a seal, meaning to say, or in other words, bago nabuo ang pride sa isang tao, tandaan niyo to, bago nabuo ang pride sa isang tao, maraming kaakibat na kasalanan niyan na nakagawian na niya o naipamuhay na niya ng matagal. Okay? Kasi ang linaw, ang sabi diyan, his rows of scales are his pride. So meaning to say, itong pride composed of different sins na ipinamumuhay, okay, ng isang tao o ng isang Kristiyano. Kaya nabuo yung tinatawag na pride sa buhay niya. Maaaring this must be a spirit of unforgiving, yung hindi marunong magpatawad, yung hindi marunong mag-release ng pagpapatawad. Okay? It might be what? Yung spirit of lagi kang galit. Okay? Yung parati kang ikaw ang tama. Okay? Yung tinatawag na lying, yung tinatawag na gossiping. Okay? Lahat ng maisip ninyong kasalanan. At kasama pa dito yung mga tinatawag na minsan natitrigger yung tinatawag na pride, lalong-lalo na kapag yung isang tao ay mayroong mga karanasan sa buhay na hindi niya makalimutan. Okay, mula nung kanyang pagkabata hanggang siya ay lumaki, meron siya mga experiences during his or her childhood na hindi niya nakakalimutan. Kaya lahat ito nabuo sa kanyang isipan, nagkaroon siya ng mga malalalim na pains, nagkaroon siya ng mga depressions along with those sins. Kaya tignan ninyo ang isang taong may pride. Hindi marunong bumaba. Hindi marunong magpakumbaba. Hindi marunong lumapit sa iyo para mag-sorry. Hindi marunong umamin ng kanyang kasalanan. Ito yung tipo ng tao na parating malungkot. Ito yung tipo ng tao na pag nakakita na mag-shota, sasabihin walang forever. Ito yung mga bittered. Okay? Ito yung mga Kristiyano, okay? Na punong-puno pa rin ng pains, hindi marunong mag-release ng pains, hindi marunong magpatawad. Tignan niyo itong pride. Okay, maaaring tumatawa tayo pero gusto kong maintindihan niyo, you have to check yourself. Kasi the more na sinasabi mong, wow, wala akong spirit of pride, you better check yourself. Sapagkat the more you are saying, wala ako nito, the more you have. Okay? Kasi bakit? Wala na yung pagpapakumbaba sa sarili mo. Tandaan ninyong mabuti ang sabi dyan. They are shut up tightly as with a seal. Magkakadikit yan, mga kapatid ko. Kaya tignan ninyo yung taong may pride pagka na-trigger mo. Ang dami na niya mga bagay na ginagawa, sinasabi, okay, lumalabas lahat yun. At ang sabi dyan, they are joined together to one another. Daig pa niya yung nagfe-fellowship. Daig pa niya yung mga kapatiran, nag-church at nagfe-fellowship. Yung mga nagfe-fellowship, may panahon na naghihiwalay. Lalo na ngayon, pagkatapos ito, mag-uwian tayo. Pero itong rows of scales or rows of sins of pride, kita ninyo, they are glued together. They stick together. They join together. They shut up tightly together. They fellowship together. Hindi sila naghihiwalay. Sana tayo mga Kristiyano, ganun din. Okay? Hindi ko naman sinasabing dito na lang tayo. Okay? But somehow, gusto ko maintindihan ninyo, paglabas natin ng church, meron tayong mga tinatawag na Bible studies, may mga tinatawag tayong prayer meeting, meron tayong mga tinatawag na fellowship, kain dito, kain dyan. Okay lang yung kumain, basta may fellowship, may Bible study. Okay? Ang importante, makita natin na ito pala yung pride. Ito yung katangian ng pride. Okay? Daig pa tayo ng pride. Okay? Yung ating pagpupuri hanggang ngayon lang, pag-uwi natin ng bahay, tayo ba nagpupuri pa rin? Amen? So this is what I am telling you. Okay? No human being can stand against Him. And hindi ba kayo nagtataka, bakit gumawa si Lord ng ganitong uri ng hayop o ganitong uri ng monster or creature? Okay? Hindi ba kayo nagtataka na, Lord, ano bang ini-inflict mo sa amin? Are you inflicting fear? And what about the fear of the Lord? Diba? Kung ikaw ay nasa Lord, fear of the Lord. Pero kung ikaw ay wala sa Lord, fear of the enemy. Lord, are you inflicting fear sa aming puso? Okay? For some,
na hindi naiintindihan itong binabasa natin at pinag-aaralan ngayon. Pwede mong isipin na nakakatakot. Si Lord gumawa ng isang monster na pwede nating ikatakot, pero gusto kong maintindihan mo, maintindihan nating lahat, especially those friends and relatives and families who are with us via live streaming, that somehow God created those creatures for all of us to understand that nothing is too big for Him. That He is still the Creator and He is still the one who is in control of everything. Kung ilalagay natin sa spiritual world or spiritual realms, gusto kong maintindihan mo, kapatid, whatsoever things, whatsoever pains, whatsoever problems, okay, you are facing or you're dealing with, gusto kong maintindihan mo, mas malaki ang Diyos na mayroon ka na pinaglilingkuran than those of the problems and situations that you are dealing here today. Because God is the Creator. God is the one who allows those things to happen in your life para maintindihan mo that you are still what? In need of God. That you are still what? In need of calling to God. Hindi ginawa ni Lord yung creature na yan, okay, para tayo ay takutin, upang patunayan ng Diyos sa ating lahat na siya pa rin ang Diyos na makapangyarihan. He is still the Almighty God. He is still the Creator of the universe, and He is in control of everything. And you know, this sea creature loves, or he lives in the water. Okay? Bago yan, gusto kong balikan natin tong verse 15 sapagkat may naalala ko. Ang sabi diyan, they are shut up tightly as with seal. One is so near that no air. Alam niyo yung air or wind, it symbolizes the power of the Holy Spirit. Okay? When you have pride in your life, tandaan niyo, bago nabuo yung pride na yan sa buhay mo, dapat yan kinakain na lang Ano po? Bago nabuo yung pride na yan, gusto kong maintindihan mo, maraming kaakibat yan na kasalanan. Maraming kaakibat yan. They are tightly together. Yung mga pains, yung mga worries, lahat yan. Naandyan yan lahat sa likuran mo. Okay, at sabi doon, that no air can penetrate. Meaning to say, even the work of the Holy Spirit can block the move of the Holy Spirit in your life. Nabablock or nasishield nitong pride ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa buhay mo. The reason why you are here is because you want to worship God together with your brethren. But sometimes, bakit hindi mo nararamdamang kumikilos ang Diyos sa buhay mo? Bakit hindi mo nararamdaman? Samantalang yung katabi mo, kanina pasigaw ng sigaw, nang gagalaiti na sa pagpupuri sa Diyos. Yung worship leader mo, sari-sari ng steps ng sayaw ang ipinapakita. Okay, para lang ma-encourage ka na magpuri sa Diyos. Okay? Even yung ating mga musicians, makikita mo, talagang sumasabay sila sa pagpupuri sa Diyos. Pero bakit minsan tayo hindi natin maramdaman yung presensya ng Diyos? We have to check those sins. Okay, those sins na hanggang ngayon hindi mo pa ibinibigay or sinusurrender sa Lord. Or else, the Holy Spirit will not move or cannot move in your life. His presence cannot move in your life. Kahit umiyak ka pa at sabihin mong, Holy Spirit, you are welcome, you are welcome. Not unless you come to the Lord, you repent and you ask, Lord, I'm so sorry. Lord, I repent of my sins. I come before you. I lay down everything to you. I surrender my life. I yield myself to the power of the Holy Spirit. Then after that, you will feel yung pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Okay? Tandaan ninyong mabuti yan. Tandaan ninyong mabuti yung sinasabi doon that no air can come between them. They are joined one another. Now, sabi ko po sa inyo kanina, nakatira itong sea creatures na to in the water. Okay? Yan ang gustong-gusto ng pride, yung may tubig. At alam nating lahat that water symbolize the power or the presence of the Holy Spirit. When there is moving of the Holy Spirit in the church, tandaan ninyo, naandyan yung Leviathan spirit. Okay, naandyan yung Leviathan spirit sapagkat ayaw niya na maranasan mo yung presensya ng Diyos. Kaya ang ginagawa niya doon sa tubig na malinaw, pinalalabo niya. Actually, yung Leviathan word means twisted or twisting.
So meaning to say, isa sa primary trabaho nitong spirit of pride ay yung katotohanan ng salita ng Diyos ay itwist niya sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya maraming Kristiyano ang natatalo sa pakikipaglaban is that because yung salita ng Diyos ay hindi na niya nakukuha yung rema ng salita ng Diyos. Binanggit kanina nung ating opening prayer, hindi na niya nakukuha yung rema ng salita ng Diyos. Why? Sapagkat ang dami ng ginawa nagkaroon tayo ng mga overthinking. Okay? Dahil nagkaroon tayo ng mga overthinking, hindi na natin nakikita ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang na-inflict ngayon ng kaaway sa ating mga isipan ay walang iba kundi parating takot sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo at sa paligid mo. Yung kapangyarihan ng salita ng Diyos ay hindi na nakapenetrate sa buhay mo. Why? Sapagkat somehow na-twist na yan nitong Leviathan spirit. When there is a move of water of the Holy Spirit, naandyan yung Leviathan spirit. Okay? And he's trying to what? Yung tubig ay kanyang palubuin, yung tubig ay kanyang dumihan upang hindi makita, hindi mo maramdaman ang presensya ng Banal na Espiritu Santo. Purihin ang Diyos ngayong umagang ito. Hallelujah. As I see all of you, you are seriously worshiping the Lord. You are seriously, praising the Lord. Okay? Nakikita ko yung mga puso ninyo. Bagamat every Sunday na natin ginagawa ito, amen? Every Sunday na natin yung tayo ay pumupunta rito, pumupuri sa Lord, nakikinig, mauupo ka lang ng ilang oras, then lalabas ka na, pero each Sundays makikita ninyo, bakit parating uhaw ang puso mo? Hindi ka pumupunta dito dahil kay Pastor Ferdy. Hindi ka pumupunta dito para kay Sister Karen, para magpabook ng ticket o magpabook sa eroplano, amen? Hindi ka pumupunta dito para kay Sister Pe, okay? Ikaw ay pumupunta dito dahil kay Kristo Jesus na iyong Panginoon. At hindi ka magsasawang umawit at pumuwiri sa Diyos. Amen? Yang bang palakpak na yan ay para sa akin o para sa Diyos? Kung yan ay kay Lord, He deserves even more. Come on, church, He deserves even more. Amen? Yan ang tamang palakpak para sa Lord. Amen? Okay, so tuloy po natin. Tingnan niyo yung oras baka mamaya napapasarap ako ng kwento. Amen? No human weapon or weapon can hurt him. Okay? From verse 26, makikita niyo dyan yung mga weapons na ginagamit during the time ng lumang tipan. Kung paano sila nakikipaglaban sa mga kaaway. Ang sabi dyan, though the sword reaches him, it cannot avail, nor does spear, dart, or javelin. Kita ninyo, even yung mga swords, okay? Yung spear, yung dart, your javelin, maaaring nakita nyo na to, i-google nyo na lang later on para mas makita nyo. Ito ay mga matutulis na bagay na ginagamit, okay, na usually ginagamit sa panahon ng pakikipagyera nung panahon ng lumang tipan. Ang sabi diyan, lahat ito, sabi ng verse 27, He regards iron as a straw and bronze as rotten wood. Itong spear, itong sword, itong dart or javelin yan na po ay made of steel or made of iron or made of bronze. Kasi kailangan. Kasi kung ang kalaban mo, ang gagamitin mo ay kahoy, hindi ka makakapatay, kumpare. Hindi ka makakapatay ng kaaway. Okay? Kaya kinakailangan mong gamitin ay yung mga tinatawag na metal na bagay na matutulis. Pero ano sabi diyan, dinidisregard ito nitong spirit Leviathan or nitong pride. Ang sabi diyan, he regards iron as straw. Tingnan niyo kung anong tingin niya dito. Straw isang magaan na bagay. Actually, yung straw, ito po yung mga dahon ng mga palay. Okay? Tingnan niyo, ganito minamaliit. Okay, ganito minamaliit nitong pride o nitong Leviathan spirit. Okay, itong mga sandata na ito. And for him, it's just a straw or a bronze or a rotten wood, isang nabubulok na kahoy. Verse 28, the arrow cannot make him flee. Sling stones become like stubble to him. In other words, wala siyang kinatatakutan na kahit anong uri ng sandata. That's regarded as straw. He laughs at the threat of javelins. Tinatawanan lang niya itong mga sandata na to. Okay? His undersides are like sharp potsherds. Yung undersides niya, yung dito sa tagiliran. Okay? Hindi abs. Okay? Yung triangular size. Makikita niyo yan na andito yan sa mga tagiliran niya. At ang sabi diyan,
He spreads pointed marks in the mire. He makes the deep boil like a pot. In other words, sa mababaw na translation, every time na dumadaan siya dun sa mga putik, makikita nyo nag-iiwan ng marka yung mga nasa tagiliran niya. Ganyang katalas yan. So meaning to say, kahit pag samasamahin mo pa sa panahon ng lumang tipan, yung mga tinatawag na mighty sandata sa pagpatay ng kaaway, lahat yan i-disregard lang itong Leviathan. Okay, pagtatawanan lang niya lahat yan. Okay, pero kung gusto kong maintindihan mo, na nung ikaw ay naging isang Kristiyano na, okay, nung ikaw ay nakakilala sa ating Panginoong Jesus, gusto kong maintindihan mo, ang sabi diyan, no human weapon can hurt him. Nung ikaw ay naging isang Kristiyano at ikaw ay may relasyon na sa ating Diyos, ano ang sabi sa salita ng Diyos? The Word of God declares that no weapon formed is or can prosper against you. That means to say, okay, mamaya, ididil pa natin yan kasi napaka-importante sa akin ng word na sword. Okay? At merong ibig sabihin niyang sword in the Bible. Gusto kong maintindihan mo na nang ikaw ngayon ay nakay Kristo Jesus na, hindi ka ngayon dinidisregard ng Leviathan. Hindi ka dinidisregard ngayon nitong sea creatures na to or monster na to bilang isang powerless or helpless na tao. Ikaw ngayon ay dinidisregard niya bilang isang mighty na tao. Why? Because God has made a special weapon for you so that you can kill this Leviathan. Amen? Now, panghuli, tingnan ninyo. Ang sabi diyan, He is the king or pride or the spirit of pride. Verse 33 and 34, on earth there is nothing like Him, which is made without fear. Itong Leviathan daw na to ay walang katulad, sapagkat wala siyang kinatatakutan. He beholds every high thing. So pag sinabing He beholds every high thing, meaning to say, He loves to see o lagi siyang nakatingin doon sa matataas na lugar. He is king over all the children of pride. Okay? Gusto kong maintindihan mo na kung ikaw ay isang Kristiyano na hanggang ngayon, that pride has a grip over your life or grip in your neck, gusto kong maintindihan mo what the Bible said. You are what? A child of this king or the king of pride. Amen? Now, balikan natin. Naalala ninyo yung Luke chapter 3 kung saan after 40 days ang Panginoong Jesus ay nag-fasting. Nagkaroon siya ng prayer and fasting. Naalala nyo, 3 beses siyang tinempt ni Satan. Okay, by the way, kung titignan ninyo yung Leviathan o yung Leviathan spirit in some passages, kagaya ng mga binanggit ko kanina, from the book of Genesis, itong Leviathan spirit na to was called serpent. Okay? Now, kung titignan ninyo to in the book of Psalms, tinawag itong Leviathan. In the book of Isaiah, tinawag din itong Leviathan. Okay? In some parts of the New Testament, okay, bago tayo dumating dito sa kasunod ng book ng Hope, gusto ko maintindihan ninyo na yung sea creatures na to, itong monster na to, iba na ang tawag. Tinawag na siyang King of Pride. Lahat ito, it pertains to Satan. Sapagkat doon sa bagong tipan, makikita ninyo, nag-iba-iba na rin ang pangalan ni Satan. He was the father of lies, he is Beelzebub, okay, he is the king of darkness, okay. So meaning to say, over time, habang palala ng palala ang kasamaan sa sanlibutan, nagkakaroon din ng tinatawag na pagbabago-bago ng estratehiya or strategic itong si Satan kung papaanong ang tao ay kanyang lilinlangin. Kaya nung dumating dito sa verse na to ng Job chapter 41, hindi na siya tinatawag na Leviathan, kundi tinatawag na siyang King of Pride. Clearly, tinutukoy dito ay walang iba kundi si Satan. He is the king of pride. Kaya nga ang isang Kristiyano, kanina ko pa pinagdidiinan, kapag ikaw yung Kristiyanong sobra ang taas ng pride sa buhay mo, better check kung si Lord Jesus Christ ba talaga ang Panginoon mo. Sapagkat hindi ka pwedeng mag-serve sa dalawang Diyos o sa dalawang hari.
Kinakailangan mamili ka at iwanan mo ang isa. Kung sinasabi mong, Panginoong Hesus, ikaw ang aking paglilingkuran, pero hindi mo kayang isurrender itong pride na to sa buhay mo, gusto ko maintindihan mo, hindi ka magiging matagumpay sa iyong Kristiyanong buhay. Walang Kristiyano na nabuhay dito sa Biblia na hindi naging matagumpay nang hindi niya isinusurrender ang kanyang buhay sa Panginoon. Even those kings, even those warriors in the Bible, makikita ninyo, kaya sila naging mananagumpay sa kanilang pakikipaglaban in the battle of this life is that because they make God as their God and Savior. Isinurrender nila, they yielded themselves to the power of the Holy Spirit. Kaya ngayong umagang ito, I'm talking to you, all of you. Okay? You have to check yourself. You have to check your Christian life. You have to understand that talaga bang si Lord Jesus Christ ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Can you give God a shout of praise this morning? Can we give God a shout of praise this morning? Can we give God a shout of praise this morning? Kung si Lord Jesus Christ talaga ang Panginoon mo, hindi ka maiyang pumuri sa Diyos. Amen? Can you give God a shout of praise? Amen! Hallelujah! Now, punta po tayo sa pangalawang puntos ko. How do we know that we are under attack by the Leviathan spirit? Paano natin malalaman na ako o ikaw o tayo ay inaatake na nitong Leviathan spirit? Actually, pinakilala na kung sino tong Leviathan na to. He is the King of Pride. Okay, kaya yung title ko, Defeating the King of Pride. Ngayon, paano malalaman that you are under attack, okay, by the King of Pride? First, ang sabi ng verse 3 ay ganito, will He make many supplications to you? Tandaan niyo, yung word na supplication means pray or to pray or prayer. Petitions. Makikilala mo that you are under attack o malalaman mo that you are under attack or this king of pride has a grip in your life kung nagkakaroon ka na ng tinatawag na katamaran sa pananalangin. O bakit tayo nanahimik? Hindi, Pastor, nananalangin ako. Oo, alam ko nananalangin ka, pero gusto kong maintindihan mo yung prayer mo kagabi pa yan, panis na yan. Okay? Will He make many supplications? Yung isang taong ma-pride, tandaan ninyo, pag tinanong mo yan, kamusta ka na? Okay lang ako. Pero hindi na nagpe-pray yan. Kasi kung nagpe-pray yan, he will receive a word from God. He will receive a guidance from God. At hindi i-allow ni Lord na mawala yan. Will He make many supplications? Ang isang Kristiyano under attack nitong King of Pride, hindi na siya nananalangin. Because this spirit of pride or this King of Pride ina-avoid niya na tayong lahat ay makalapit sa presensya ng Diyos. Kaya tignan niyo yung isang punong-puno ng pride, isang taong sobrang taasan ng pride. Hindi na siya nagkakaroon ng kauhawan sa presensya ng Diyos. Hindi na siya nagkakaroon ng panahon para manalangin. Ang panalangin niya, yung panalangin na lang para sa pagkain. Thank you, Lord. Bless this food. In Jesus' name, Amen. Naging elementary na lang yung prayer. Pero dati-dati pag nagpe-pray ka, lahat pinagpe-pray mo, tapos yung mga katabi mo, inip na, gutom na gutom na. Mas masarap yung may kasamang ganon. Amen? Gusto kong maintindihan mo, ito ang ginagawa ng pride sa buhay ng isang Kristiyano. Kapag ang pride ay nakatali na sa leeg mo at meron na yung grip sa buhay mo, hihilahin ka niyan kung saan. Hindi ka na makakatanggi sa mga every time na ikaw ay hinihila niyan. Hindi ka na makakatanggi, hindi ka na makakaurong. Mako-compromise na ang iyong pananampalataya, mako-compromise na yung paglilingkod mo sa Lord, even your relationship to God or your relationship with God. Hindi ka na matututong manalangin mo. Wala ka ng kauhawan sa pananalangin. Okay? Gusto kong maintindihan mo si Lord Jesus Christ. Kung ikaw ay totoong sinasabi mong ang Panginoong Jesus, ang Panginoon at iyong tagapagligtas. Alam mo ang sabi ng Book of John, binanggit din kanina nung ating opening prayer. Di ba? Ang sabi doon, sabi ni Jesus Christ, I am the vine, you are the branches. Apart from me, you can do nothing.
Okay? Ang isang mapanalangin na tao, okay? Ang isang Kristiyano na mapanalanginin, ang isang Kristiyano na mahilig manalangin at makipag-usap sa Diyos, intinding-intindi niya sa kanyang sarili na kung ako ay mahihiwalay from the vine, ako ay mamamatay. Okay? At yan ang gustong gawin ng King of Pride o ng Spirit of Pride. Yung ikaw ay mamatay spiritually. Paano ka mamamatay kung ikaw ay hindi na ngayon magkakaroon ng panalangin? Kung hindi ka na ngayon hihingi. Alam nyo yung may Spirit of Pride, hindi na marunong humingi ng tulong yan sa Diyos. He almost declaring na, kaya ko to kasi may maganda akong trabaho, kaya ko to kasi maganda ang pamilya ko, kaya ko to kasi talented ako, kaya ko to kasi educated ako. Okay? Kaya hindi ka na magkakaroon ng panahon na, alam mo yun, tumawag sa ating Panginoon. Yung tao na punong-puno ng pride, halos kinikilala niya na hindi niya kailangan ng Diyos sa kanyang buhay. Pero tayong mga Kristiyano, sa bawat minuto ng ating buhay, amen, habang inaawit natin yung Lord, I need you, Lord, I need you, Lord, amen. Purihin ng Diyos, that spirit of humbleness. Makikilala mo ang isang church kung siya ay nagpe-pray kapag yan ay pumuri sa Diyos. Sapagkat ang bukang bibig niyan, I need you, Lord. I love you, Lord. Amen? Pero yung isang church na hindi mapanalanginin, makikita mo, yung mga Kristiyano doon. Hindi ako nagko-compare, pero makikita nyo yan. Marami nangyayari yan sa buong mundo, everywhere. Makikita nyo yung church. Maganda lang, pero wala ang presensya ng Diyos. Okay? So, let's move on. Sabi diyan, when we do not speak, naku, ito na tayo. When we do not speak softly anymore, will He speak softly to you? Of course, the answer is no. The king of pride or the Leviathan spirit, will he speak softly to you? Magsasalita ba yan ng matatamis? Magsasalita ba yan ng malambot? Magsasalita ba yan ng tinatawag na may kahinahunan? The answer is no. Ang isang taong punong-puno ng pride parating galit. At ang dahilan niya, malakas lang ang boses ko. Tandaan niyo yan. Hindi naman po yun. Okay. Disregard natin yung mga Bisaya kasi talaga daw sila. Okay. Pero gusto kong maintindihan ninyo na ang isang taong punong-puno ng pride, alam niyo yan, yung ibig ko pong sabihin dito, hindi na yan marunong pumuri sa Diyos. Yung lengguwahe ng sanlibutan, ito na yung kanyang ginagamit, that instead of using the language of heaven, ang ginagamit na niya yung language of this world. Makikita niyo yan sa isang Kristiyano na punong-puno ng pride, yung dating amen, praise the Lord niya, iba na ang lumalabas ngayon. Hindi na amen, hindi na praise the Lord, cursing words na. Diba? Makikita niyo yan, makakita lang ng mga nagde-date, nako, walang forever, diba? Nakakita lang yan ng mga sweet, nako, mag-aaway din yan, diba? Yan ang mga cursing words ng tinatawag na may pride. Parati may inggit, may unforgiving, and everything. Ibig ko sabihin dito, dati-dati pumupuri ka sa Lord ngayon. Ito ang ginagawa ng spirit of pride sa buhay ng isang Kristiyano. Inaalis niya yung language yung tongue na ibinigay ni Lord sa iyo na dapat ginagamit mo to worship Him and to praise Him. Better check yourself today. Baka tayo worship this morning. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Baka pag uwi natin sa bahay, anong sabi dun sa description kanina? Amen? Pag lumabas, binuka na niya yung kanyang bibig. Ang lumalabas, apoy! Shoot of fires ang lumalabas. Naku, ito madalas makita ko sa mga nanay. Amen? Amen? Dahil sa sobrang kakulitan minsan ng mga anak, makikita mo talagang pag nag-rap na yan, dire-diretso na yan. Amen? Nakakatuwa lang, di ba? Nakakatuwa lang isipin, pero minsan we should have to avoid this thing. Kasi dapat nakaka-encourage tayo all the time. Hindi tayo nagpapagamit dapat dun sa discouragement. Dapat tayo mga Kristiyano should be the one to encourage at hindi discouragement. Natuloy natin, when we became a covenant breaker.
Okay? Makikita mo ang isang Kristiyano na punong-puno ng pride kapag hindi na siya naging covenant breaker na siya. Sabi diyan, will He make a covenant with you? Alam natin yung word na covenant. Amen? Alam natin yung word na covenant. Okay? Tayo yung covenantal people dito sa panahon ng bagong tipan. Ibig sabihin, tayo ay nakakommit sa Lord. Ang buhay natin ay nasa Lord. Why? Dahil dun sa ginawa ni Lord Jesus Christ na bagay dun sa krus ng Kalbaryo. He gave Himself, He gave His life. Dumabas yung dugo at pawis sa kanyang sarili. Okay, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng kasalanan natin, dinala niya at nagkaroon tayo ng kapatawaran. We are the covenant church. At kinakailangan tayong mga nasa covenant church, we have to keep our covenant with the Lord. Pero itong King of Pride, ayaw niya na ikaw ay, yung covenant na yung gustong-gusto niyang sirain sa buhay mo. Kaya tignan nyo, kapag ikaw ay natali na sa pag-aasawa, under ka na ngayon ng covenant of marriage. Kaya tignan ninyo, ang unang-unang sinisira ng kaaway, yung covenant of marriage. Amen? Yun ang unang-unang sinisira ng kaaway. Yan yung primary na tinitira niya para hindi magkaroon ng church. Remember, kapag dumami yung pamilyang nakakilala sa Diyos, ibig kong sabihin dito, lumalago, dumarami ang miyembro ng iglesia. Pero kapag ang iglesia, tandaan ninyo, ay walang pamilyang nabubuo, ibig sabihin yan, gusto kong maintindihan ninyo na maaaring merong mga tao na tinatawag na hindi na nakakaroon hindi na ganun ka-importante yung covenant niya with the Lord or covenant with the marriage. Ang gusto ng kaaway, sirain anumang merong relationship tayo, in other words. Amen? So you have to check your family, you have to check your husband, your wives, your children, yung relationship ninyo sa inyong mga anak. Okay, yung relationship ninyo sa inyong mga asawa. Baka nandito tayo sa church ngayon pag uwi natin. Okay, kaaway agad natin yung asawa natin. Okay, tapos sari-sari ng lumalabas na masasakit na salita sa bibig natin. Amen. Hanggang sa mag-decide na tayo, maghiwalay na tayo. At pag ikaw ay nakipaghiwalay sa asawa mo, tandaan mo, damay ang church dyan. Mahihiya ka nang pumunta ngayon sa church. Okay? Then the last thing is, when we do not serve the Lord anymore, ang isang taong may grip ng spirit of pride sa kanyang buhay, wala na sa kanya yung paglilingkod sa Lord. Yung dati-dati na ikaw ay mainit na nagpapagamit sa music ministry. Okay? Nang dahil dun sa mga pains na naranasan mo, dahil dun sa masasakit na salita na tinanggap mo, nag-quit ka na sa ministry. Umalis ka na sa ministry. Nagsawa ka na. Nasira na yung relationship mo sa Lord. At dahil nasira na yung relationship mo sa Lord, kita mo, maging yung paglilingkod sa Lord, wala na. You no longer serve the Lord. Or, maaaring naandito ka ngayon sa loob ng church, you're doing great and active sa ministry. Pero, do you have a servant heart? Amen? Tayo ba ay merong puso na gusto natin talagang maglingkod sa Lord at maglingkod sa ating mga kapatid, sa ating mga katabi? Baka tayo ay naririto lang dahil sa ministry. Okay? Baka tayo ay naririto lang dahil gusto lang natin magpa-book ng ticket kay Sister Karen. O, Sister Karen, ha? Panay ang plug ko sa'yo. No, it's a joke. Amen? You have to check yourself. Baka mamaya, yung sinasabi mong paglilid mo ng Bible study, yung paglilid mo ng worship, baka mamaya, iba na ang tingin mo dyan, baka mamaya hindi na serving yan. Baka ang tingin mo dyan, dahil kailangan ako, walang magpapaawit eh. Amen? Kasi walang tutugtog eh. Tandaan mo, makakapagpuri ang Kristiyano kahit walang magagandang instruments. Amen? Huwag mong isipin na hindi makakapagpuri ang mga kapatid mo dahil hindi kayo kumpleto. Baka mamaya, yung kapatid mo talagang, alam mo yon, may grip ng, ibig ko sabihin, hawak siya nitong pride. Now,
Maging kagaya tayo ng ating Panginoong Jesus. The Lord Jesus Christ has that servant heart. At alam niyo ba, during the last days ng ating Panginoong Jesus, para maipakita niya sa kanyang mga alagad at maipakita niya across the nations, sa bawat iglesia across the nations, sa bawat church across the nations, maipakita niya na meron siyang spirit of servant. Alam niyo ang ginawa ng Panginoong Jesus? Siya mismo ang naghugas ng paa ng kanyang mga alagad. That symbolized a servant heart. Tayo bang lahat ngayon ngayong umagang ito ay naririto upang magkaroon talaga ng paglilingkod, unang-una sa ating Diyos at paglilingkod para sa ating mga kapatid? Tandaan ninyo, makaka-move on ng church kahit wala ka. Ang ibig ko pong sabihin dito, kung ikaw ay meron nito, the spirit of pride, at masyado mong tinataas na ang iyong sarili, gusto kong maintindihan mo, isang araw ibabagsak ka ng Lord. At yung sinasabi mong paglilingkod sa Lord, mapapahiya ka sapagkat marireveal ko anong klaseng paglilingkod ang meron ka sa ating Panginoon. Amen? Huwag tayong malungkot. May mga panahon pa upang tayong lahat ay magbago. Kaya tayo nariritong lahat ngayong umagang ito. Ang church ay hindi ito lupon o lugar para sa mga righteous na tao. Ito ay lugar para sa mga taong gusto ng kapatawaran at kapayapaan galing sa Diyos. Gusto ng magkaroon ng magandang relationship with the Lord. Gustong magkaroon ng mga kapatiran at makaranas ng totoong pag-ibig mula sa kanyang mga kapatid. Amen? And then the last thing na gusto kong maintindihan, the last point is, how are we going to defeat the Leviathan spirit? How are we going to defeat the king of pride? First, gusto kong makita ninyo that we defeat him in the spirit realm. Okay. Kanina, dun sa Job chapter 41, dun sa last verse, alam niyo itong book of Job, hindi ito pag-aaksayahan ng panahon ng author, okay, para isulat yung Job chapter 41 at ipakilala lamang itong sea creature or itong sea monster na to. Hindi. Okay? The most important thing kung bakit ito isinulat nitong author nitong Job, particularly itong chapter 41, ay para makita natin that over time, si Satan ay nagkakaroon din ng mga pagbabago-bago. Now he is being called the king of pride. Okay? Because he is the king of pride, gagamitin ko itong Ephesians chapter 6 verse 12. Ang sabi dyan, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities. Because he is the king of pride, meaning to say, you are against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age. Okay? Gusto kong maintindihan mo na para mas maintindihan mo yung iyong pakikipaglaban dito sa spirit of pride, kinakailangang dalhin mo siya in the spirit realm. Dahil kung human flesh ang gagamitin mo, kagaya nung sinabi ko kanina, no weapon form, yung binanggit kanina, di ba, lahat nung mga yung mga pamatay na yan, yung javelin, yung dart, yung sword, lahat yan walang halaga dun sa Leviathan kasi ginagamit yun ng isang human o isang tao na walang relationship with the Lord. Okay? Para ikaw na isang Kristiyano ngayon, dapat maintindihan mo, para ikaw ay manalo sa labanan, kinakailangan dalhin mo ngayon ang labanan dun sa spiritual realm. Hindi mo kinakailangan dalhin yan dun sa spirit world or dun sa world. What I mean is that kung lalabanan mo yan, you're wrestling him against flesh and blood. Okay, magtatalo-talo lang tayo rito, mag-aaway-aaway lang tayo rito hanggang mawasak tayo at magkahiwa-hiwalay. Pero gusto kong makita mo, kung dadalhin mo yan sa spirit realm, makikita mo, doon mo makikita na ang kaaway natin ay walang iba kundi si Satan. At kinakailangan maintindihan mo rin, Satan loves to work in the darkness. Ang kalaban mo ay naandoon sa dilim. At hindi mo yan makikita. Kaya minsan, rebuke tayo ng rebuke. Okay? Rebuke tayo ng rebuke. Bakit hindi umalis? Bakit hindi nawawala? Kasi hindi mo kilala kung sino yon. It has to be exposed in the light. You have to bring that darkness into light. Meaning to say, kinakailangan maintindihan at malaman mo kung sino yung kalaban. You have to name that kind of spirit.
Kung merong spirit of gossiping, kinakailangan maunawaan, maintindihan mo, tukuyin mo yung spirit of gossiping na yun, then yun ang lalabanan mo. Kasi baka mamaya you're battling, you're rebuking a different spirit, okay, na hindi naman pala yun ang kalaban mo. You have to expose it in the light. Kinakailangan i-expose mo yan sa liwanag. And you have that authority. Satan may have the power, but you have the authority. Okay? Ibig sabihin, yung meron si Satan, power lang yan, pero wala siyang authority. Pero ikaw at ako, tayong lahat na naririto ngayon, lahat na nakikinig at may relationship sa ating Panginoong Yesus, gusto kong maintindihan mo ngayong umagang ito na hindi lamang power ang meron ka, kundi meron kang authority, and that authority comes from the Word of God. Kung gagamitin mo yung Word of God, yung authority na yan, okay? There's no, para ikaw ay lumaglag spiritually daw. Tingnan niyo to. Remember the eagle. Okay? Yung eagle, yung kanyang kaaway o kanyang kalaban, hindi niya yan papatulan doon sa lupa. Kasi alam niyang matatalo siya. Ano ang saysay ng kanyang malaking pakpak at matibay na pakpak kung hindi niya gagamitin? Kaya yung kanyang inaatake na kaaway o yung gusto niyang kainin, ang gagawin niya, kanyang dadagitin at unti-unti niya yan dadalhin pataas into the spirit realm. Okay? At pagdating dun sa taas, okay, dun niya ngayon malayang mapapatay yung kanyang kalaban. Christians, kung ikaw ay mananatili sa world, hindi mo makikita kung sino ang kalaban mo. Kinakailangan your mind, your heart ay nasa spirit realm. Okay? Para makita mo kung sino yung totoong kaaway. Marami tayong kaaway, mga kapatid ko. Okay? Bago mo malabanan yung King of Pride na yan, sabi ko sa inyo, merong rows of skills yan. At kinakailangang isa-isa yan, malabanan mo. Bago mo mapuksa talaga yung King of Pride. Meaning to say, you have to expose, you have to name it. Hindi yung tayo sugod lang na sugod, in the name of Jesus lang tayo, pero hindi natin alam kung sino yung pinapalayas natin. Amen? Kaya, tingnan ninyo, powerless tayo. Okay? That instead na dalhin natin yung labanan in the spirit realm, anong ginagawa natin? Mas inuuna natin yung galit natin. Pinapatulan natin sila sa Facebook. Pinaparinggan natin sila sa Facebook. Inaaway natin sila sa Facebook. Amen? Amen? Marami po akong nababasang mga ganyan. At nalulungkot ako every time na nababasa ko. Sapagkat sabi ko nga, ginagawa nilang yung Facebook, ginagawa nilang labasan ng kanilang mga galit. Okay, that instead, kinakailangan mo itong labanan, kinakailangan mo itong mapagtagumpayan, dapat ganun ang ginagawa ng isang Kristiyano. You have to defeat him in the spirit realm, and the last, you have to defeat him through the sword of the Spirit. In that day, the Lord with His severe sword, look at the book of Isaiah, the prophet Isaiah, nagbigay siya nitong tinatawag na prophecy against Leviathan. At ang sabi niya dyan, by His pertaining to God, His severe sword, great and strong. Okay? Now, ano itong sword na to? Ang sabi ng Ephesians, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Which is the Word of God. Amen? Paano ka mananalo sa labanan kung alam mo ay puro memes? Puro TikTok. Okay? Wala akong against sa mga bagay na yon. Kasi nakakapagbigay yan sa atin ng kagalakan. But be careful. Meron kang battle, hindi mo iniintindi yung battle mo. At ang iniintindi mo yung battle ng iba. Ibig ko sabihin dito, you have to understand that you need the sword of the Spirit, which is the Word of God. You need the Word of God every day. Nagbabasa ako ng Word of God, pero kailan ka huling nagbasa kagabi? Wala na yan. May bagong revelation si Lord ngayong umaga. Dapat yun ang sinearch mo. Yun ang dapat rinas mo sa buhay mo ngayong umagang ito. I'm not saying na panis na yung Word of God na yun sapagkat walang panis. Sa salita ng Diyos. Ang ibig kong sabihin, ang Word of God laging nagbibigay ng mga fresh revelations.
If you're seeking the Word of God in your life every day, every morning, every minute of your life, makikita mo God will always have that fresh revelation, and the Word of God will help you how to defeat the king of pride in your life. Amen? So ngayon pong umagang ito, praise God, wala pa isang oras. Ano po? Nag-aalala talaga po ako kanina eh. Amen? So ngayon pong umagang ito, kung sinasabi mong ikaw ay mayroong relationship talaga sa Lord. Okay? Yung mga nakita nyo kanina, yung mga bagay na nalaman nyo ngayon, malalaman mo sa sarili mo that you're under attack by the king of pride, o malalaman mo sa sarili mo na ito ba ay mayroon ng kapangyarihan sa buhay mo when you do not pray anymore. Tatanungin kita ngayon, kapatid, are you still praying? Amen. Purihin ang Diyos. Doon sa mga hindi nag-amen, hindi ko sinasabing hindi kayo nagpe-pray. Okay? Ibig ko sabihin dito, talagang pinapakita nyo sa sarili ninyo na talagang aminado tayo. Okay? Ako po, aminin ko sa inyo, dumadaan din ako doon. Dumadaan din ako, lalo na ngayon, sa age ko ngayon, yung makakatulugan mo ng pananalangin. Totoo pala yun. Kasi nung bata ako, talagang no, sabi ko, natutulog ako tapos yung prayer ko sa Lord. Pero nung nag-age na tayo, oo nga no, sabi ko nga, pagising ko, I remember last night I was talking to God. Ano na nangyari? Sabi kong ganon. Amen. Ibig ko po sabihin dito, you have to check your prayer life. Ang prayer ay hindi lang tuwing umaga. Okay? As long na mayroon kayong panahon na manalangin at magkaroon kayo ng panahon. Sapagkat, naalala ko bago mamatay ang ating Panginoong Jesus on that cross of Calvary. Tatandaan nyo, on the Garden of Gethsemane, when He prayed for all of us. Ang sabi doon, groaning prayers. Talagang He cried out to God. Nanalangin ng Panginoong Jesus ng hindi isang simpleng prayer lang, mga kapatid. Ang prayer ng ating Panginoong Jesus ay para sa ating lahat. He so worries about us. Okay? Yung prayer na niya yun, sabi doon, lumabas yung kanyang pawis at yung kanyang pawis naging dugo. Hindi ito isang ordinaryong prayer, mga kapatid ko. Hindi ito isang panalangin lang na tumanggap ka ng blessing. Thank you, Lord. Amen. Hindi ganun. Gusto kong maintindihan mo na yung panalangin ng ating Panginoong Jesus, okay, iyan ay panalangin kung bakit ikaw ngayon ay mayroong tinatawag na kagalakan sa buhay at kalayaan sa buhay. Gusto kong maintindihan mo na yung nanalangin ng Panginoong Jesus para sa iyo, lumabas yung dugo sa kanyang katawan. At hindi dyan natapos ang prayer ng Panginoong Jesus. After His death, ang sabi doon, umakyat siya sa langit. Okay? Naandun na siya sa trono ng ating Ama. At ang sabi doon, He is still praying for all of us. He is the high priest. And He bears all our prayers. Lord, Ama, tanggapin mo ang panalangin na ito ni Sister Karen. Kasi I saw Sister Karen's heart. Talagang siya ay faithful sa iyo. She is faithfully giving to you. Napakamatulungin niya sa loob ng church. Kaya kinakailangan sundin mo o kinakailangan i-grant mo ang prayer niya, sapagkat kung hindi mo i-grant ang kanyang prayer, ako ang mapapahiya. Ang ibig kong sabihin dito, even up to now, the Lord is praying for you, for your benefits and for all your needs. Ganyan tayo kamahal ng Lord. Okay? Yung bang ating mga pananalita, bilang tayo ay mga Kristiyano, ito ba ay nakaayon pa rin sa lengguwahe na dapat nating gamitin? Tayo ba ay mayroong pagpapasakop sa mga namumuno sa atin? Tayo ba ay may magpapasakop sa ating mga leaders sa loob ng church? Baka mamaya, pag nakatalikod na yung leaders mo, kung ano-ano nang sinasabi mo, mga stabbing words. Baka mamaya, pag nakatalikod na ang namumuno sa iyo, kung ano-ano ng mga salita ang sinasabi mo. And yet, nasa ministry tayo. You have to check your mouth, your tongues. Ang sabi dun sa salita kanina, who can open his mouth? Or the mouth of a prideful person. Yung prideful person, hindi na yan nananalangin. Hindi na bumubuka ang kanyang bibig para manalangin. Ng isang prideful person or Christian,
hindi na yan gumagamit ng mga salitang makalangit. Okay? Then there's another one. I-check natin kung tayo ay under attack o meron bang grip o hawak ang kaaway sa ating mga buhay ngayong umagang ito. Okay? So tayo pong lahat ay tumayo. And I wanted to pray for you. Maaring itong mensaheng ito na narinig mo ngayong umagang ito, maaring narinig mo na ito from the past, or maaring ngayon first time mong narinig ang mensaheng ito. But the most important thing is that I pray na magrema ito sa buhay mo ngayon. Can we give at least time to talk with our God at this moment before na i-lead ko kayo into prayer or sa isang panalangin? Hindi ko kayo tatawagin dito sa harapan or hindi ko na kayo pupuntahan dyan. Okay? Gamitin natin itong oras na ito, itong panahon na to. I know that the Lord is speaking into your heart at this moment. God is giving you a fresh revelation of His words. And if you're seeing yourself ngayong umagang ito, Lord, hindi na pala ako nananalangin. Panginoon, patawarin mo po ako. Come on, church. Can we have the music team? Hallelujah. Let us just minister to our brethren. Hallelujah. Amen. Ora hara siyararaba. Ora hara sikarara. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. For your presence, for your presence. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Yes, Lord. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome hallelujah. by your presence, Oh, yes, God, hallelujah. Lord. Oh, as we
presence this morning, Lord. Yung mga bagay na There's karumihan, nothing wrong. yung mga bagay na kasalanan, yung mga bagay na pagmamataas na nakikita mo sa aming puso. Panginoon Nothing Jesus, can compare. patuloy kaming lumalapit ngayong umagang You're ito. a living hope. At patuloy naming sinasabi aming Diyos na Ikaw ang higit naming kailangan. Ikaw ang higit naming kailangan sa aming mga buhay. Patuloy kaming nagpapakumbaba aming Diyos. Makita mo ang aming mga puso, Lord God, sa umagang ito na kami ay magpapakumbaba at nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo sapagkat alam namin, O Diyos, na kung kami ay magmamataas, aming Diyos, hindi mo magagamit ng lubusan ng aming mga buhay. Kaya habang kami, O Diyos, ay nasa presensya mo at nananalangin, Your presence. O Panginoong Jesus, gawin mo ang dapat mong gawin sa amin. Gawin mo ang kalooban mo sa amin, Panginoong Jesus. Tulungan mo kami maging mapagpakumbaba, Panginoong Jesus. Tulungan mo kami maging mapagpakumbaba, aming Diyos. Tulungan mo kami maging mapagpakumbaba sa iyo at maging mapaglingkod kami, Panginoon, sa iyo at maging mapaglingkod kami sa aming mga kapatiran. Seeking no glory, Lord God, para sa amin. Sapagkat ang lahat ng kaluwalhatian ay para sa iyo lamang. Panginoong Jesus, I just pray. Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome. Oh, I just pray, Lord. Lord, this place and Oh, I just pray, Lord. Hallelujah. atmosphere. Na patuloy mo silang puspusin ang aming presensya. God is what us Yes, Lord. Oh, your glory, to God. be yours Oh, your glory, Lord. by Hallelujah. your presence, Lord. And I also pray, Lord, hallelujah, na patuloy mong gamitin at patuloy mong gamitin, O Diyos, ang buhay ng iyong mga anak. Hindi lamang yung mga anak na naririto ngayon, maging yung mga kapatid namin na wala ngayon sa church, Lord God. Patuloy mong gamitin ang buhay ng bawat isa. Gamitin mo sila ng ayon sa iyong kalooban at nais mo para sa kanila, Panginoong Jesus. Tulungan mo ang iglesyang ito, aming Diyos, na patuloy na ang kanilang mga buhay at ang kanilang mga puso ay patuloy nilang maipagamit sa iyo. Patuloy silang makapag-evangelize, patuloy silang makapag-witness, patuloy silang makapag-testify, aking Diyos, ng iyong pagliligtas at ng iyong mga kabutihan. Gamitin mo ang bibig ng bawat isang naririto, Panginoong Jesus. Gamitin mo ang puso ng bawat isang naririto, Panginoong Jesus. Gawin mo kaming vessels of your glory, Lord. Gamitin mo na ang aming mga bibig ay magsasaysay ng iyong kabutihan, magsasaysay ng iyong mga kagandang loob. Huwag namin gamitin ang aming mga bibig upang gamitin namin itong mapanakit laban sa aming kapwa o mapanakit laban sa aming mga kapatid, kundi gamitin namin, Panginoong Jesus, ang aming mga tinig to win more souls for you, O God. God is what us O tunay aming Diyos, habang nakikita mo ang aming mga pagpapakumbaba, Panginoong Jesus, o makita mo ang aming mga pagpapakumbaba ngayong umagang ito. Salamat. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong presensya. And this morning, Lord God, alam namin ngayon kung paano kami lalaban. Sinabi mo sa iyong mga salita na ang pakikipaglaban ay hindi sa amin kundi sa iyo, Panginoong Jesus. And you have also said, Lord Jesus Christ, na napagtagumpayan mo na ang lahat ng battles na mayroon kami. We have to see clearly, Lord God, with our spiritual eyes, na bago dumating ang kaaway sa aming mga buhay, Panginoong Jesus, ito ay napagtagumpayan na namin sapagkat ito ay napagtagumpayan mo na, Panginoong Jesus. And you want us, Lord, to walk us from victories to victories to victories, O Lord God. Kaya King Diyos, I pray that there will be more victories in this church, that there will be more victories, Lord God, to every battles na kinakaharap po ng aming mga kapatid. I just pray, my Lord, that you will continue to place your anointing with them. Oh, anoint them, my Lord, with the oil of horn. Oh, using the horn of oil, oh Lord, hallelujah. Gamitin mo ang kanilang mga buhay, Lord, upang ikaw ay mabigyan nila ng papuri. Pagpalain mo ang bawat pamilya, aming Diyos.
Pagpalain mo ang bawat relationship ng mag-asawa, aking Diyos, sa iglesyang ito. Patuloy mo silang pagtaliin sa pag-ibig, magkaroon ng patuloy na pagkakaisa, pagpapakumbaba, pagbibigayan, pagpapatawaran. Ang mga anak ay patuloy na maging masunurin sa kanilang mga magulang. I just pray, my Lord, na ingatan mo ang bawat pamilya sa loob ng iglesyang ito, sapagkat ang pamilya ay isang malakas na testimonya ng iyong kabutihan at kagandaang loob. I pray, my Lord, to cover this church, O God, with that hedge of protection. Oh, I speak that the hedge of protection be upon this church in Jesus' name, that every enemies, every darts of the enemy, Lord God, hallelujah, ay huwag tatama sa kanila. Those flaming arrows, Lord God, will not affect them, my Lord, because they are covered with the precious blood, with your precious blood, O Lord Jesus. Marami pong salamat ngayong umagang ito, aking Diyos. At maraming pong salamat sa katagumpayan na mayroon ka na para sa aming lahat. Muli, Lord God, with lifted hands. Come on, let us all lift our hands. And let us all start now to bless the Lord. Come on, church, let us start now to bless the Lord. Minsan hindi pa binibigay ni Lord yung katagumpayan sa iyo. Minsan wala pa yung katagumpayan. Minsan hindi mo pa nakikita yung katagumpayan. Pero gusto kong purihin mo na ang Diyos ngayong umagang ito. Gusto kong pasalamatan mo na ang Diyos ngayong umagang ito. Gusto kong makita mo na ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo ngayong umagang ito. Come on, church, let us give God all the glory and all the praises. Hallelujah. Huwag nating itikon ang ating mga bibig. Amen. Isigaw natin yung papuri natin sa ating Diyos ngayong umagang ito. Come on, church. Use your mouth. God has given you the mouth so that you can praise His name, so that you can worship His name. Huwag kang mahiya sa katabi mo. Amen. He or she is also declaring that she's in need of the Lord. Oh yes, Lord. Hallelujah. Amen. Tanggapin mo ang aming mga pagpupuri ngayong umagang ito, aming Diyos. Tanggapin mo yung fruit of our lips, O God. Hallelujah. All the praises, all the glory, all the worship is yours forever, O God. We bless your name, Jesus. We bless your name. We bless your name, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh yes, God. While we are receiving your benediction, Lord, may the love of the Father, the grace that is in Christ Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. And the church will shout, Amen. Receive it, come on. Receive it.